Binge eating. Kadalasan itong nangyayari kapag ganitong panahon kung saan kaliwat kanan ang mga pagtitipon. Ang binge eating ay ang labis na pagkonsume ng pagkain at inumin dahil sa kakulangan ng pagkontrol sa sarili. At kaakibat nito ay sari-saring karamdaman. Nauna nang nagbigay ng paalala ang Department of Health kaugnay ng lumalalang kaso ng non-communicable diseases gaya ng heart attack, stroke at holiday heart syndrome. Sa datos ng Philippine Heart Center, umabot na sa humigit kumulang 60 ang kaso ng stroke mula Hulyo hanggang Nobyembre, habang 7 naman ang naitala mula December 1 hanggang sa kasalukuyan. Sa kaso ng coronary heart syndrome, 110 ang naitala noong nakaraang taon. Tumaas naman ito sa 115 pagdating ng Enero 2024. Naitala naman si East Avenue Medical Center ang patuloy na pagtaas ng kaso ng stroke. Nasa 188 ito noong 2020, 226 naman noong 2021, 247 noong 2022 at pumalo sa 328 noong 2023 sa kaparehong buwan. Dagdag pa ng kagawaran, tumaas din ang kaso ng stroke sa St. Luke's Medical Center. Umabot sa 339 ang mga stroke discharges sa ospital mula Enero hanggang Nobyembre. Paalala ng DOH, posibleng tumaas pa ang insidente ng mga sakit na ito hanggang pagsalubong sa pagpapalit ng taon kung hindi mapipigilan ang labis na pag-inom ng alak maging ang pagkain mula sa sunod-sunod na mga handaan. Kami na nagtatrabaho sa emergency department, sunod-sunod ang nakukuha naming heart attack, stroke, diabetic coma, and some of them die. Hindi natin nalalathala ito. So ngayon, I need your help, no? Marami kasi, pagdating ng Pasko, bawal ang mataas ang cholesterol, mataas ang BP. Sasabihin nila, once a year lang naman, kakain sila ng lechon, matataba, mamantika, matatamis. So, nagre-remind kami ngayon, yung overeating in Christmas. Mariing pagpapaalala ng departamento ang maingat na pagkain ngayong eating season dahil anila ang kawalan ng disiplina ang magdudulot ng kapahamakan sa kalusugan ng sinuman. Kaya't kaugnay nito, nagbigay naman ng payo si Mr. Gilbert Gonzalez Jr., isang licensed dietitian, sa tamang kombinasyon ng pagkain. Lagi nating tatandaan na kapag ka mas makulay yung ating plate na kinakainan, mas maganda yon. Pag sinabi kasi nating mas makulay, dapat nandyan yung ating mga fruits, vegetables, kasi yung mga fruits and vegetables na matataas sa fiber, hindi siya nakakapag-cause ng bloating. At isa pa, kapag mataas sa fiber ang kinakain natin, mas hindi biglaan yung pagtaas ng blood sugar natin. So mas controlled siya, mas gradual ang increase. Mas naiiwasan natin or mas nape-prevent natin yung cause ng diabetes. Dagdag pa nito na ang tamang pagkain ay dapat na tumatagal ng 10 hanggang 15 minuto. Sa paraan na ito ay name-mechanically digest o natutunaw ng maayos ang pagkain na nagiging tulong sa ating digestive system. Dapat i-ensure natin na meron tayong disiplina sa pagkain, lalong-lalo na kung ikaw ay meron ng predisposing na mga sakit gaya ng hypertension, diabetes, at kung wala naman, para maiwasan natin yung pagkakaroon or pagiging predisposed dito sa mga sakit na to, dapat disiplinahin natin ang ating sarili. Pagbibigay diin ng mga eksperto na maaari namang maging bahagi ng mga okasyon, subalit dapat daladala ng bawat individual ang tamang disiplina sa pagkain, lalo na ang tamang pagpapahalaga sa kalusugan, lalo na sa selebrasyon ng paglipat ng taon. Nia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.